explore natin ngayon itong Reunification or Independence Palace. Dito tayo ngayon sa veranda ng Independence Palace. Nagyan na lang siya, 122,500. Tapos ganito na siya kalaki. Good morning guys! Good morning world! Isa na namang magandang araw at panahon ang binigay sa atin para to explore the world. Ayan, today is our final full day dito sa Ho Chi Minh. And as usual, pupunuin na naman natin ito ng mga activities para masulit natin yung 3 days, 3 nights na meron tayo. Bukas na kasi yung flight natin, yung pang 4th day. So, samahan niyo ako. And, nga pala, bago tayo lumabas, yung quick room tour muna tayo. Sorry, ngayon ko lang nagawa kasi nung kahapon, kailangan maaga tayo sa tour natin. So, quick room tour muna. So, ito, pagpasok mo na dito, ito na yung room natin dito sa Felix Hotel. Simple lang siya, tsaka hindi siya sobrang bagong-bagong hotel. So, ito na kaagad yung kama. And then, ito yung kanyang working table. May mga amenities naman sila. Free yung 2 glass of water, tapos may coffee din. Sorry, medyo magulo na siya. And then, ito, yung working table. Tapos, may mini fridge. Tapos, yung nasa loob niyan is hindi free. Tapos, merong cabinet na pwede mong paglagyan ng mga gamit. May mga hanger din dyan. And then, ito na yung kama. Queen size bed siya. Good for 2. Itong room na to. So, meron din siyang side table, tapos saksakan. And then, dito naman tayo sa CR. Simple rin lang siya. Yan yung amenities niya. May shampoo, bath wash. Meron din silang mga dito. Yan. May mga free sila. Dito, toothbrush. May comb, ganyan. May soap din siya, pero wala yata siyang toothpaste. Tapos, dito, syempre, of course, gusto natin yan, may bidet. Tapos, dito naman yung shower na niya. Yan. Okay, yun lang siya. Simple lang siya. So, kung gusto nyo dito sa Felix Hotel, buko to sa Agoda for 2,767. Good for 2 na yun. And that is for 4 days na stay ko dito. Yung kaya ko siya gusto is hindi siya sa highway, so medyo tahimik siya. Kaya nakakatulog ako ng maayos-ayos. So yun, okay, let's go na and let's explore more. Nakarating na tayo ngayon dito sa Independence Palace. Dito muna tayo unang papasyal ngayon. And explore natin to kasi since kahapon nakita na natin yung story nila ng Vietnam during the war sa Cu Chi Tunnel. So ngayon, dito naman tayo sa Independence Palace kung kailan sila na reunify yung North and South Vietnam. And para maganda yung closing natin. So, explore natin ngayon itong Reunification or Independence Palace. So, bili muna tayo ng ticket dito sa ticket booth nila. So, ito yung prices niya. Kapag gusto mo yung may electric car, 105 Vietnamese dong. Pag gusto mo naman yung palace lang tsaka yung exhibition lang, 80 yung babayaran mo. Pero kung gusto mo yung merong audio device habang nagtutour ka, 90,000 dong naman siya. Pero ako yung kinuha ko, yung lang. Itong Palace General Admission. Ayan. Doon na tayo. So, pasok na tayo sa loob. After mo bumili ng ticket, dadaan ka na dito sa entrance nila. Ayan. Pasok na tayo. Medyo maraming tao today kasi Sunday, weekend, syempre maraming lilibot-libot. Ayan. Abot natin yung ticket dito sa gate. Thank you. So, pag gusto mo nung may electric car, pag-aantay ka doon banda.
kapag may available na susunduin na kayo doon, dadaanan na kayo. Pero sa atin hindi na. So, diretso na tayo. Pasok dito sa Independence Palace nila. Okay. May mga kasabayan tayo na mga nagtutour din na nila, national costume. Ang ganda tignan. Parang hindi mo na rin naman kailangan ng electric car for me para at least makapaglakad-lakad ka. Tsaka ang ganda niya. Tahimik, ganyan. So, 80,000 dong siya. Ma-explore mo na yung palace tsaka yung mga exhibition nila sa loob. Yan. Mabilis lang. Nandito na tayo agad. So, no need na siguro yung electric car. Baka pag yung nagkumuha ka ng electric car, ililipot pa siguro kayo hanggang sa likod, ganyan. Pero okay na tayo dito. So, ito yung information nila. Tingnan natin yung kanilang guide. Tingnan muna natin. Tapos pala, pag kumuha kayo ng audio guide, dito nyo siya kukunin sa tabi ng information. Okay, pasok na tayo sa unang room. Hindi ko alam kung ano to. Parang conference room siya. Tapos hindi siya pwedeng pumasok. May mga harang-harang yun na ganyan, no? Yan. Yan sa first floor. Anyway, first floor pa lang naman siya. Libot pa tayo. Sa kabilang side naman tayo. Kumanan ka agad ako. Kasi tinignan ko yung map. Picturean ko lang saglit para hindi ako malito. Picturean nyo yun yung map para meron kayong guide. Okay, ito naman yung second room sa may left wing siya. Hindi rin siya pwedeng pasukin. Wow, ang ganda niya. So, ito siya. Okay. So, ito siya ay State Banqueting Hall pala siya. So, yan yung kanina, yung napakagandang, ito, yan, State Banqueting Hall. So, next naman, papasok tayo sa kanilang conference hall. Ito, pwede mo siyang pasukin. Yan, pasok tayo. Yan. Bongga siya. Ito yung conference hall nila. Okay, so dito yung reception nila na makaka-accommodate daw ng 500 guests. Okay. So, pag may mga ini-install na bagong cabinet member, dito yon. Ayan, parang yung sa atin. Yung mga secretary natin. So, dito yun ginaganap sa conference hall. Okay, dito naman tayo sa presidential reception rooms. Meron dito mababasa na mga description. So, pag may audio guide ka, kasama na siguro yun. Tapos, pero ikaw, pwede pa naman basahin kung hindi ka naman nagmamadali. Ayan. Presidential reception room. Hindi rin siya pwedeng pumasok. So, ito yun siya. Okay. May mga symbol and meaning siya. Ayun, yung mga dragon-dragon na yun. Okay. So, dalawa pala yung presidential reception room. So, kanina yung una yung mahaba. Tapos yung sa pangalawa naman, ito yung sa dulo. Sa kabilang dulo naman is mas smaller siya. Mas simple daw siya. Okay. Yung sabi dun sa description kanina, yung meron two important na element, yung dragon at saka yung phoenix, which symbolizes longevity. Kaya ganyan ang design nila. So, reception room yun. And next na tayo sa presidential office naman. Ito naman siya. Ay, by the way, meron din pala sa katabi nung nung reception, sa likod niya is yung souvenir shop. Tapos ito naman yung presidential office. Nasa dulo siya banda. Wow, yung chandelier. Okay. Uy, gusto na pala yung telepono rin noon. So, may mga phone si President Jan. Presidential office. Ito yung una niya. Siguro dito muna bago pumasok. Sa office ni Pangulo. Kasi ito pa. Yan.
Wow, ang daming telepono. Okay. Ito yung National Security Chamber. Tapos, opposite side, katapat naman nung presidential reception, nandito naman yung Vice President's Reception Salon. Ay, okay. So, wala siyang masyadong design katulad ng kanina. Simple lang siya. Kasi syempre, yung mga symbol na yun ay para lamang sa kanilang presidente. So, maganda rin naman yung sa Vice President. Simple lang siya. Maaliwalas. Kabilaang side lang yan siya. So, pagkatapos naman sa office ng mga ambassador, dito naman yung private apartments. Mga tinutuluyan nila. May mga room yan siya. Yan, bedroom. Oh, okay. Ito yung unang bedroom. Tapos ito, another bedroom. Medyo gloomy, madilim-dilim siya. Kaysa dun sa isa. Mas maaliwalas. Okay, natapos na natin dito sa second floor. Bago tayo umakyat ng third floor, kasi meron pang makikita sa third floor, take natin yung opportunity na wala nang masyadong tao dito sa veranda nila. Pwede kayo dito picture, basta tumiming lang kayo. Ang ganda ng entrance ng Independence Palace. Nandito tayo ngayon sa veranda ng Independence Palace. Yan. Magandang photo spot dito. Wala lang magpipicture sa okay lang. The struggle of a solo traveler. Akit na tayo sa third floor. Tapos balik ulit tayo mamaya. Okay, makita naman tayo ng hagdan. Paakit ng third floor. Pero parang may elevator. Gumagana naman pala yata itong elevator nila. Mamaya mag-elevator na lang tayo kasi nakakapagod. So, makikita dito sa third floor is yung library, First Lady's reception, tapos cinema, tsaka game room nila. Ay, mapagod ah. Ito yung kay Madam. Kay First Lady. Ito yung kanyang reception. So, ito na sa tingin ko, ito na yung cinema nila. Diba? Taray, mayroon pang pasine. Dito sa, kaagad nila, no? Nung unang panahon, may sinehan na sila. Kaagad. Okay. Ito yung, cinema. Okay, so yung entrance. Ayan. Ganyan. Ayan. Nakakatuwa kasi mayamang bansa na rin pala talaga yung Vietnam kahit noong 19 kupong-kupong. Kasi parang nasa isip natin, di ba, sobrang hirap nila and all. Although, nagdaan naman talaga sila sa hirap. Pero parang sa nakikita ko, luxurious din naman pala ng life nila. Siguro syempre sa political side siguro. Kasi tignan mo ito, after ng cinema, meron silang game room. Ayan, yung entertainment room nila. Naglalaro mo, may mahjongan, tapos yan, parang may mini bar doon. Yan, parang may mini bar dyan. So yun sa mga bata, mga bagets, kasi cute yung mga upuan. So talaga makikita mo yung luxurious life din pala nila. Okay, so natapos na natin yung third floor. Yun yung makikita sa third floor. Baba na tayo. Okay, dito naman sa bunker room. Medyo ka-orkot yung kanyang entrance. Ayan. Titignan naman natin dito yung mga equipment nila. Ito yung bunker room. Mga communication mostly. Ang galing. Parang napapanood mo lang sa movie before. Parang hirap i-operate nito. Communications room nila. So, more on equipment na andito sa pinaka-bunker niya. And ito naman yung kitchen nila. Wow, wala naman pala makikita dito sa nila. Ang daming mga secret rooms. Ang daming malilibot. Ang ganda. Grabe, bonggacious ang kitchen nila, ha. Parang kitchen ng restaurant.
Oh, okay. So, naandito rin katapat ng kitchen nila is yung mga sasakyan. Ito yung Jeep. So, ito yung Mercedes Benz nila na ginagamit ni President Teo. Marami daw na sasakyan si President Teo. Wow. 1960s siya. Yan ang sasakyan ni President. So, ito pa ang ginamit ni President na sasakyan. Ay, hindi, joke lang. Nakita ko na, medyo bago na to. Nakita ko lang siya sa labas ng bunker. Iba na pala yan, hindi na pala yan kasama dun sa sa makikita exhibition dito sa Independence Palace nila. So, ayun na. I think okay na tayo. So, done na tayo dito sa Independence Palace. Naka 1 hour mahigit din tayo dito. And yung paglibot natin na yun, medyo mabilis-bilis na yun. Pero sinulit naman natin lahat ng floor pinuntahan natin from bunker hanggang sa 4th floor. So kung gusto niyo masulit yung 80,000 dong ninyo, puntahan nyo lahat talaga ng mga rooms kasi sobrang dami talaga malilibot. So kaya naka 1 oras at mahigit din tayo. And advice ko sa inyo, mas magandang pumunta kayo dito ng mga maaga pa. Like pag opening pa lang, 8 o'clock ganyan, para hindi masyadong crowded. At tapos makakapag kayo dun sa, yung sa may maganda, ayan, yun dyan sa may gitna, makakapag picture at video kayo. So bukas yung Independence Palace from 8 a.m. till 3:30 p.m. So pumunta kayo bago mag 3:30 and mag-allot kayo ng mga 1 to 1.5 hours para masulit ninyo. Alright, so next na tayo sa ating destination. Next destination na tayo. So now, nag-merienda muna tayo dito sa Little Hanoi. Siyempre, hindi pwedeng mag-Vietnam tayo na hindi tayo makakainom ng egg coffee. So, pagdating natin dito, meron sila kagad pa welcome drinks. Ano lang siya, simple tea lang siya na malamig. So, maganda yun kasi mainit sa labas ngayon. So, may po-welcome drink sila. Tapos, syempre, in-order natin yung egg coffee, yung classic egg coffee na hot yung in-order ko kasi yun yung favorite ko. And then, sandwich nila, beef toast sandwich nila. Pahinga muna tayo dito. Tapos, after nito, move na naman tayo. Syempre, kailangan ng egg coffee. Pag basta egg coffee, Little Hanoi tayo kasi since originally from Hanoi yung egg coffee. So, since nandito tayo sa Ho Chi Minh, kaya sa Little Hanoi tayo mag-egg coffee. Tapos, mamaya, yung gagawin natin, bibili muna ako saglit ng mga pasalubong kasi syempre importante yun. Sa Lotte Mall ako bibili and then after nun yung coffee class naman natin. A few moments later. Ayan, andito na tayo sa Lotte Mart. Dito natin na piling mamili kasi since kulang yung time natin na maglibot-libot pa, mag-canvas. Dito na ako dumiretso sa Lotte Mart para sure na may mga bibili tayong mura kasi marami silang mga sale. So if gusto nyo na, kung nagmamadali kayo, kung wala na kayo masyadong time, na parang one-stop shop na lang ng mga pasalubong dito sa Lotte Mart. Although maganda rin naman mag-try sa other market like yung Bintay Market. Yung Bintay Market, mura din doon. But since wala na tayo sa oras, so dito na lang tayo. Katulad nito, papakita sa inyo, yan. Itong coffee na to, dati siyang 141,000 dong. Naging ano na lang siya, 122,500. Tapos ganito na siya kalaki, oh. Yan. Ilang sachets na to? Siya ay 40 pieces na siya sa loob. Yan, 40 pieces. So kung gusto nyo ng, pag halimbawa, gusto nyo ng mga maramihan na malalakihan tapos ipa-repack na lang ninyo yung mga ipamimigay ninyo. So maganda dito magbili sa Lotte Mart. Tapos pili muna kayo like sa mga gitna na ganyan, na kumpul-kumpul kasi yan yung mga sale.
Ito yung mga prices dito. May mga mahal. Ay, ito, chocolate naman to. Yan. May mga combo-combo sila. Kapag, ito, pag inano mo siya, binili mo siya ng, ito yung mga nakaset-set na nila. Yan, mas makakatipid ka. Parang ano rin, para ka na rin tumawad sa market. Okay, libot-libot na tayo. Papakita ko sa inyo yung mga prices. Ito yung mga tea. As in, marami siyang option dito. So, dito muna tayo sa kape. Ito yung mga familiar ko ng coffee. So, kuha na tayo ng ano ulit nito. Mura lang to eh. Etong ano na to, coffee na to. Tapos, ilang peraso na rin yan siya. So, marami ka nang mapapagbigyan nito. Kung hindi mo naman gusto ng ganyan, may mga coffee din na naka-box-box. Tulad nito. Yan. Ito may 75,000. Pero hanapin natin yung sale nito. May mga sale yung ano eh. Kahit yung mga naka-box-box. So, para lang may i-browse ko na lang, stop nyo na lang ha. Para kung gusto niyo makita yung price, i-browse lang natin. Kasi kailangan nating magmadali dahil meron tayong coffee class na attendan. So, ito, 49,500. Tapos ito, 50,000 yung signature nito ng ito. Nescafe. Hanap pa tayo. Ito may 49,000 lang. Coconut Cappuccino. 49,000. 12 pieces sa isang box. Meron pa dito mura. Ito naman 3-in-1 instant coffee lang. 37,000. 3-in-1 sa isang box ay may 18 pieces na siya. 37,700 lang siya, oh. 18 pieces na. Mura na to. Sobrang mura. Tapos ito, 92,050. Ay, parang mas mura to. So, sa tingin ko ito, 50 sticks. 92,000 lang siya. Mas mura dun kesa sa kanina. Yan. Pwede na to nating ipack-pack. Okay, dito naman sa mga chocolates, ito yung prices niya. Yung mga maliliit, merong tig 31,900, ganito siya kaliit. Tapos may mga 20,000 long. Ito, green tea chocolate. May 14,000. Ito naman, diba? Ito 74,000. Para maganda to sa, dati niregalo ko to sa boss ko. Ito. Marami na to. Tsaka ito. Masasarap to. Nakabili na ako dati niyan. Tapos meron din mga Vietnam origin. Ganito, malalaki. Mga malalaking ano. Maganda to sa mga boss. Parang ito naman yung ano ko sa kanya. Yan. May dark chocolate. Yan. Sa tingin ko mas magugustuhan niyo tong dark chocolate ko. Tayo nito. Tapos may mga ganito rin. Biscuits, 27,000. Box na nito. Ayan. Ayan. Meron din ditong mga pag gusto ninyo na kayo yung magkikilo-kilo na mga may mga nuts. Yan, nuts. Tapos mga jelly. Ito yung per kilo niya. 115. Tapos itong klase. Ano ba ito? Parang jelly. Dati rin ginawa ko to na nag-kilo ako. Bumili ako ng kilo tapos repack ko na lang siya. Ito naman sa mga sweets. Yan yung prices niya. Per kilo na yun As in kilo mabigat. 1 kilo mabigat na yun. Meron na rin nakaganito. Good for sa mga bata, bagets. Ito ay 39,000 long siya. Libutin nyo talaga yung bawat mga corner para masulit ninyo. So, tapos tayong mamili. Yung mga pinamili natin. Then, dadagdagan na lang natin siya if kulang pa. So, let's see kung magkano. Ang lahat-lahat ng to. Ito, mura lang siya. Nakalimutan ko na, parang less than 10,000 lang yata. Ito yung mga na mga instant noodles. Tapos, etong chocolate na to, mura rin lang siya. Okay. Yan.
kailangan na natin munang bilisan kasi hinahabol natin yung ating coffee class. So, see you there mamaya. 2,000 years later. The first one, we call this one, that is Arabica. You can see the shape of this coffee bean, flat shape, like half bean. Two brown, two 20 grams. Oops. Ay! Mas konti. But slowly. Yeah, you close the lid. After you finish, you do with the second cup, same step. Then, last na. 2,000 years later. So, ayan, nakarating na tayo sa Nung Oy Cafe. Ito yung mga drinks nila dito. Yung mga prices. Pwede kayong umorder lang dito ng drinks lang. Okay, so pasok na tayo. Bago pala kayo pumasok, kailangan nyo umorder dito sa Nung Oy Cafe. Medyo malayo siya sa city. Pero para sa aesthetic view ng cafe, ayan. Ito, in order natin is 78,000 dong. Ano siya? Lychee tea. Ayan. May real lychee siya. Kasi naka-ano na tayo eh. Sobrang nakapagkape na tayo kanina. Doon sa coffee class natin. So, mag-tea muna tayo. Ano siya? Ang vibes niya is parang misty forest vibe. So, pwede kayong maglibot-libot dito. Ayan. Ayan. Pwede kayong tumambay, umupo-upo doon. Or libot-libot muna for aesthetic pictures. Pwede kayong mag-video dito. Yan muna na. Try natin to. Masarap yung tea nila. Tara, upo tayo dun sa may bench nila. Tapos, yan, para makita ninyo. Pwede kayong umupo dito sa part nito. Mag-relax muna tayo. Enjoy muna natin yung moment. Kasi nakakapagod. Almost 30 minutes yata yung biyahe papunta rito na nag-grab bike. Bike pa yun na. So, mabilis-bilis na yun. So, enjoy muna natin yung moment na to. So, ayun. Balik na tayo sa District 1 at doon naman tayo kumain. Ayan, good morning guys. Good morning world. Ayan, nandito na tayo ngayon sa Tanzonat Airport. Hindi na ako nakapag-outro kagabi kasi sobrang pagod. Sensya naman. So, yung flight natin today is with PAL at 9:35 a.m. pero nandito na ako sa airport ng 5:15 pa lang para i-sure na makakaabot tayo. Kaya lang, pag-check ko, kasi ma-check nyo kaagad dito pagpasok nyo sa airport. Ayan, may chine-check, merong information, check-in information. Yung sa atin, wala pa. So, more than 4 hours ako nandito kaagad. Pero wala pa, hindi pa open for check-in yung aking airlines. Bali dyan, sa pagpasok ninyo sa gate, wala namang chine-check kahit ano. Pasok ka lang. Ito pala yung makikita ninyo, yung mga bay, yan, letter I, letter J. So, doon tayo supposedly sa letter K, pero sana hindi siya mag-iba. So, ayan guys, naglibot-libot muna ako kasi dinouble check ko kung hindi pa talaga open yung ating airlines for check-in, no? Diba? Ayaw maniwala sa
information board. So, wala pa talaga siya. Tapos, chinek ko yung pila sa immigration. Legit. Kanina, parang wala pa masyadong pila yung pagdating ko. Pero, ito ngayon na ng sitwasyon. Ayan yung pila. Wala yan kanina, mga 5 minutes ago. Ngayon, ang haba na. Haba ng pila. Maaga sana tayo. Kaya lang, hindi pa bukas yung ating check-in counter. So, okay, I'll update you later, guys. So, finally, guys, sumakses tayo sa pag-check-in at immigration. So, sa immigration, inabot tayo ng 35 minutes. So, hindi naman siya sobrang tagal dun sa immigration. Pero kasi, maaga kami. Maaga yung nagsimula yung check-in namin. So, natapos ako mag-check-in kasi pangalawa ako sa pila. So, pagbukas nung counter for check-in, parang 3 minutes, 3 minutes lang tapos na ako. So, pumila na ako. Tapos ako, around 6:37 or 39, ganyan. Tapos, natapos tayo sa immigration, pati yung sa scanning and checking ng 7:12, parang mga ganun. So, hindi na siya ganun ka-worst pag maaga pa. Pero hindi ko lang sure kung mga tanghali, ganyan na yung mga oras ninyo ng pag-check-in at saka pag-alis. So, papunta na tayo sa ating boarding gate. I-recap din natin pag-upo natin doon while waiting sa ating boarding. I-recap natin yung mga ginawa natin simula kahapon at saka yung process din dito sa Tansunat pag-departure naman. Ito na yung gate 9. Thank God, wala pa masyadong tao. Okay. So, ito lang yung mga tips ko sa inyo pag halimbawa para sa departure naman dito sa Ho Chi Minh sa Tansunat International Airport. Una yung ginawa ko, more than 4 hours ahead of time ako kasi ang aga nung dumating yung prinibo ko na Grab. So, 21 minutes siya earlier than my book time. Maaga kaming umalis kesa sa scheduled time ko. Tapos, pero mas okay na yun kesa naman late. And then after that, so ginawa ko, nung nakita ko nang malapit nang matapos yung unang airlines, naglalakad-lakad na ako around doon sa harap nun. And thank God, nung pagpalit nung pangalan nung airlines doon sa Fina-Flash, doon sa mga check-in counters, pagpalit nun, actually di ko siya nakita agad. May isa lang na napansin ako, isa sa siguro batikang na rin siya kasi medyo may edad na siya, batikang traveler na siya. So pag napansin niya kaagad yun, tapos nandun din lang kami sa area, sa harapan nun halos. So nauna siya, and then sumunod na rin ako. So pag nakita nyo nag-flash kaagad yung airline ninyo, pila na kaagad kayo doon kahit hindi pa siya open. Kasi mag-start na yun, hahayaan na rin naman kayo nila magpila at mag-aayos-ayos niyan sila. Yung mga lines, at least nakapila na kayo, diba, na mas maaga. Kasi dito nga sa Tansunat is yung pila ng immigration is sobrang haba. So, yun yung gawin niyo. So, yung recap naman natin na kahapon ng ginawa natin, last day natin, more on cafe-cafe tayo. So, una, pinuntahan muna natin yung Independence Palace kasi di pa natin yun napuntahan. And then, after that, namili na tayo ng pasalubong. Sa Lotte Mart ako namili ng pasalubong kasi wala na akong time. Pero kapag halimbawa may enough time pa kayo, pwede kayong mamili sa Cho Bintay. Mas maganda doon kaysa sa Bentan Market. Sa Cho Bintan. So, dun mas mura. Sa District 6 naman yung Cho Bintay. And after that, after ng ating pagbili ng pasalubong, yung nag-coffee class na tayo. And sa coffee class, sadly, hindi ako nakapag-record masyado kasi hindi ko ma-share sa inyo yung buong kasi naubusan ako ng memory yung memory card ko na full na siya sa ating camera. So, bumili pa tayo. After noon, bumili na tayo ng memory card and then pumunta na tayo sa Nung Oy Coffee sa may pala siya,
Tanduk area. Basta medyo malayo-layo siya sa District 1. Almost 30 minutes ride siya kung grab bike yun ha. Pero hindi pa yun yung grab car. And then finally, yun na, nung gabi, nag-settle down na tayo at nag-ayos na. Hindi na tayo nakapag-closing. So ito na yung parang balik closing natin. Kasama na dito yung departure, which is na-discuss na rin natin. And ayun, tapos na ang ating 4 days, 3 nights sa Ho Chi Minh. I hope na nag-enjoy kayo. Actually, parang 3 days, 3 nights lang yung itinerary natin kasi yung 4th day natin is ito na nga yung biyahe natin. So, I hope nag-enjoy kayo and please subscribe and follow para sa mga susunod nating mga solo travel. Ayun lang. Thank you all and God bless!